Tumayo na po tayo mga mahal na kapatid. Ama namin Diyos, narito na ang iyong mga anak. Sama-sama kami dumudulog sa iyo. Naghahandog kami ng saganang pagpapasalamat. Malapit na ang araw na kami muling magtitipon para sama-sama kaming
maghandog ng pagpapasalamat bago matapos ang taong ito. Salamat po, di mo kami pinababayaan. Bagaman laganap kapahamakan, ligtas kami at payapang namumuhay araw-araw sa ilalim po ng iyong pagkalinga. Salamat, Ama, nananatili hanggang ngayon sa amin ang pananampalataya. Binabaka man namin ang mabigat na pagsubok ng pananampalataya. Di mo kami pinabayaan. Naroon ka lagi, nakaalalay, tumutulong sa amin. Salamat po. Hindi namin kayang isa-isahin lahat ng kabutihan mo, Ama. Ang aming nalalaman at sinasampalatayanan kung namamalagi man ang buhay at lakas, kung nakapagpapatuloy kami hanggang ngayon sa aming kahanalan, dahil sa awa at pag-ibig mo, Ama. Ikaw lamang po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay narito. Pakingtapatin mo sana kaming muli. Patawarin kami, Ama, sa aming mga sala. Pakitanggapin mo kaming muli na magkakapatid sa aming pagsamba ngayon. Maawa ka po. Kapag dulot sa iyo ng kalwalhati ang marapat sa iyong pangalan, ang pagtitipong ito. Panginoong Hesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Salamat, Panginoon. Di mo kami pinababayaran. Araw-araw. Inalalayan mo kami, pinalalakas ang aming loob. Salamat po. Naglalakbay kami sa huling buwan ng taong ito. Malapit nang lumipas ang taong ito. Hindi namin lilimutin ang lahat ng kabutihan. Panginoon, kasama ka sa aming isasagawang pagpapasalamat dahil sa iyong patuloy na pinagiging dapat ng Ama ang bawat isa sa amin. Pakitanggapin mo kami ngayon. Maawa ka, Panginoon. Alalayan mo kami. Muli mo kaming palakasin sa pamamagitan ng iyong Espiritu. Maawa ka po. Ligapin mo kami lahat. Ama, sa pag-aaral namin ng iyong mga salita, sasariwain sa amin mahalagang leksyon itinuro ng kapatid na Eranio Manalo noong sila'y namumuhay pa. Para lubos na mahanda ang aming mga sarili sa aming isasagawang pagpapasalamat sa susunod na linggo. Talagang lubos ang aming mga puso. Patuloy naming maisakatuparan ang iyong banal na kalooban. Aming pananagutan. Habang kami nabubuhay, ikaw ay aming sasambahin. At lagi kaming magpapasalamat sa iyo. Malagi kaming nakaugnay sa diwat layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid, kapag ang sinuman ay gumawa ng mabuti po sa atin,
karaniwan ay tinatanaw po natin ito na utang na loob. At tayo ay nagpapasalamat. Hindi po mabuti at labag sa kondukta na sino mang tumanggap ng kabutihan ay hindi marunong na kumilala at magpahalaga nito. Sa ibabaw po ng lahat, ay dapat tayong magpasalamat sa Diyos dahil po sa hindi mabilang na mabuting bagay na ibinaspas niya sa atin. Tayo po, mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang may mas lalong maraming dahilan upang magpasalamat sa Kanya. Ano po ang nais nating ipahayag sa ating paghahandog ng pagpapasalamat sa Diyos? Na ating kinikilala na ang Diyos ang bukal at nagkaloob ng lahat ng mga bagay na nasa atin ngayon. Katulad ng ipinahayag ng mga unang lingkod ng Diyos na nagpasalamat sa Kanya noon. Ang sabi po sa unang Kronika 29, 11-13, sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay. Sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang nag-ahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang inyong malwalhating pangalan. Sa kabilang dako, mga kapatid, ano ang katumbas ng hindi pagkilala na ang lahat ng bagay ay galing sa Diyos? Ito po ay katumbas ng pagdimot sa Diyos. Kaya nga noon pa, ano ang mahigpit na tagubilin ng Diyos sa kanyang mga hinira? Sabi ng Biblia sa Deuteronomy 8:11-14, mag-ingat ka sa iyong sarili na baka malimutan mo ang Panginoon mong Diyos. Paano? Baka kapag ikaw ay nakakain at nabusog at nakapagtayo ng magagandang bahay at nakatira sa mga iyon, at kapag ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami na, at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami at ang lahat ng nasa iyo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos. So mga tuwing, mga kapatid, ang hindi po pagkilala at pagpapasalamat sa mga kabutihan ng Diyos ay hindi lamang paglimot sa Kanya, kundi ito'y pagmamataas o kapalaluan o kayabangan. Wala sana sa ating ganito, mga kapatid. Kundi sana tayong lahat na ngayon ay sumasamba, ang ating pagkakilala, lahat ng nasa atin, ang ating narating, ang ating estado sa ngayon, katulad ng pagkilala ng mga unang lingkod ng Diyos. Lahat ay galing sa Diyos. Wala tayong inaaring saga ng ating sarili. Lahat ng nasa atin ngayon, yung narating natin, yung naging estado ng sino man ngayon, lahat ng yan ay gawa ng Diyos. Sana ganyan tayo lahat. Bakit po pananagutan ng lahat ng tao na kilalanin ang Diyos? At ipahayag ang ating malalim na pasasalamat sa Kanya. Sapagkat ang lahat ng tao ay nagkautang sa Diyos na hindi dapat limutin. Bakit? Sapagkat lahat ng tao ay nilalang ng Diyos. Ano katunayan? Ang sabi sa Job 12:9, nasa kamay niya ng Diyos
ang buhay ng bawat bagay na may buhay, at ang hininga ng lahat ng mga tao. Ano ang hamon ng Biblia sa mga taong nilalang ng Diyos? Ang sabi, sinong hindi nakakaalam sa lahat ng mga ito? Na ang kamay ng Panginoon ang gumawa nito. Sa ating naririto, mga kapatid, meron bang kokontra sa pahayag na ito ng Biblia? Meron bang nasa atin ngayon na naririto na hindi natin alam ng lahat ng bagay, lalo na ang tayo ay gawa ng Diyos, na nasa kamay niya ang buhay natin at ang hininga ng lahat ng mga tao? Walang sino mang tao makapagmamataas sa harap ng Diyos na siya ay hindi nilalang ng Diyos. Ni hindi pumaring makapaghahampog ang tao ng lahat ng mga bagay na natamo niya ay bunga ng kanyang pagsisikap at karunungan, sapagkat ang buhay at lakas, pati na ang karunungan, ay kanino galing? Sa Diyos. Kaya tama lang tayo magpasalamat. Ang Iglesia ni Cristo ba ay tinuruan na magpasalamat? Kahit noon, sa panahon ng mga apostol, opo. Ano katunayan? Anong itinagubili ni Apostol Pablo sa mga unang Kristiyano? Ang sabi niya sa Colosas 2:6-7, kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya, at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo, na sumasagana sa pasasalamat. Sino ang taong ito na tinuro ang sumaga, ang mga taong ito na tinuro ang sumagana sa pagpapasalamat? Kapag binasa po natin sa ibaba sa Kapitulo 3, versikulo 15 ng Kolosas, ang sabi, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Alin ba binabanggit na isang katawan? Sa Colosas 1:18, alam na po natin yan. Ang isang katawan ni Kristo, ang Iglesia, o ang Iglesia ni Kristo. Bakit po noon pa ay tinuruang sumagana sa pagpapasalamat ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo? Sapagkat ito po ang dahilan ng pagtawag sa kanila sa loob ng Iglesia. Hindi lamang basta magpapasalamat sa Diyos, kundi sumasagana sa pasasalamat. Kaya yan ang ating isinasakatuparan. Yan ang itinuro ng sugo. Yan din ang itinuro sa atin ng kapatid na Eranio Manalo nung sila'y nabubuhay pa. Dapat tayo maging mapagpasalamat. At hindi lang basta nagpapasalamat, sumasagana sa pasasalamat. Bakit po ang Iglesia ni Cristo ay dapat tahigit na maging mapagpasalamat sa Diyos? Sapagkat ang sabi ni Apostol Pablo sa 1:12-14, ginawa niya tayong karapat-dapat na makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. Sino sila? Ang sabi, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, na sa kanya ay mayroon tayong katubusan, na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Alin ba ang kaharian ng anak na kinaroroonan ng katubusan? Alin ba tinubos ng dugo ni Kristo? Sa Gawa 20:28, sa salin ni Ginoong Lamsa ang Iglesia ni Kristo. Sapagkat dahil sa ating pagka-Iglesia ni Kristo, kasama tayong natubos at napatawad sa kasalanan.
Kaya hindi lamang po ligtas tayo sa kaparusahan sa apoy sa araw ng paghuhukom, kundi nakabahagi rin tayo sa mana, ang buhay at pamumuhay na malwalhati sa piling ng Diyos at Panginoong Jesucristo sa bayang banal. Mga kapatid, ito po ang dahilan. Kaya lalong dapat tayong maging mapagpasalamat at dapat lagi tayong sumasagana sa pagpapasalamat. Maaaring sa iba ay mali ang ginagawa nating pagpapasalamat, kaya sila ay natitison. Gayunman, sino ang nagsasabing ito ay mabuti? Ang Diyos mismo ang nagsasabing ito ay mabuti. Ang sabi ng Biblia sa awit 92, 1 hanggang 2, mabuti ang magpasalamat sa Panginoon, ang umawit ng mga papuri sa iyong pangalan, o kataas-taasan. Hindi natin iniintindi ang opinyon ng iba, mga kapatid. Ang mahalaga sa atin ay ang sinasabi ng Diyos. Kung ano ang ipinapahayag ng Biblia. Ano po sinasabi ng Biblia? Mabuti ang magpasalamat sa Panginoon, ang umawit ng mga papuri sa iyong pangalan, o kataas-taasan. Ano ang nagagawa ng taong nakakaalam ng mabuti ngunit hindi ito ginagawa? Ang sabi, mabuti magpasalamat pero hindi niya ginagawa. Ano ang nagagawa niya? Sa Santiago 4:17, napakaliwanag ng sagot ng Biblia. Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Ang pagpapasalamat sa Diyos ay mabuti. Kaya ang sino mang hindi nagpapasalamat sa Diyos ay nagkakasala. Mga kapatid, sa susunod na linggo na po natin isasagawa ang ating taunang pagpapasalamat. Kilalanin at kikilalanin po at ipahayag natin ang lahat ng kabutihan ng Diyos at ang masaganang pagpapala niya sa buhay natin sa loob ng taong ito na malapit ng matapos. Wala sanang makalilimot sa atin na bumalik upang humarap sa Diyos at magpasalamat. Lahat sana tayo ay makapaghanda ng mabuti at sumama sa pagpapanata. Meron tayong panata, 1 linggong pagpapanata upang sa araw ng ating pagpapasalamat ay muli niyang ibuhos ang malakas na kapangyarihan sa ating pagtitipon. Maawa sana ang Ama, ngayon pala, ipagdapatin niya tayo. Ngayon pa lang, kumpirmahin niya sa ating puso na tayo pagiging dapatin niya sa ating isasagawang pagpapasalamat. Tumayo kayo mga kapatid at tayo mananalangin. Ama namin Diyos, maraming salamat po. Hindi namin kayang bigkasin lahat. Hindi namin kayang isa-isahin ang lahat ng kabutihan. Halos matatapos na ang taong ito. Naghahanda kami para mag-alay sa iyo ng pagsampang pagpapasalamat na kung saan at kung kailan namin iahayag sa iyo ang lahat po ng mabuting bagay na ginawa niyo sa aming buhay sa loob lamang ng taong ito na malapit ng lumipas. Kahabagan mo po sana. Tulungan kaming mahandang lubos aming mga abang sarili. Alam namin, espesyal po sa iyo ang pagsampang pagpapasalamat namin.
karanasan namin sa tuwing kami nagpapasalamat. Ibinubuhos mo ang masaganang biyayang espiritual. Maawa ka po na sa araw ng aming pagpapasalamat. Salubungin mo kaming lahat ng iyong banal na espiritu. Palaganapin mo po sa amin ang iyong kapangyarihan. Lubusin mo ang aming kaligayahan. Tulungan mo po na maging karagdagang karanasan namin ang isasagawa namin pagpapasalamat. Panginoong Jesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Kahabagan mo po, Panginoon, alalayan mo kami araw-araw. Huwag mo kaming bibitiwan. Mabigat ang makapagsubok. Patuloy mo kaming palakasin. Patuloy mo kaming pamunahan. Ituro mo sa amin ang mga bagay na dapat namin gawin. Tulungan mo kami, Panginoon. Huwag kaming makalimot, lalo na ng mahalagang bagay na dapat namin may sa katuparan. Patuloy kaming maging karapat-dapat sa kahalalang ipinagkaloob mo. Tulungan mo po kami sa araw ng pagpapasalamat. Maging karapat-dapat kami sa pamamagitan ng iyong tulong at alalay sa amin. Manaming Diyos, muli kami yayao, maasa. Ikaw, Ama, ang patuloy na magiging aming kasama sa buhay na ito. Maawa ka po sa bawat isa sa amin, sa aming kani-kanyang pamilya. Mamalagi ang iyong patnubay, ang pagtulong at pag-alalay mo sa amin. Huwag mo kaming bibitiwan. Tulungan mo po kami na sa araw-araw ng aming buhay, magliwanag na maningning sa puso namin ang iyong mga salita, ang mga aral na itinuro ng iyong sugo. Patuloy na makita mo, ibinubuhay po namin. Huwag mong pababayaan. Mga lingkod mong may sakit, pagalingin mo po. Maawa ka, hapusin ang aming mga karamdaman. Tulungan mo po sanang lagi ng masumpungan ng mga lingkod mo na naghahanap ng iyong ligam at pagkalinga. Lalo na ang mga kapatid namin hanggang ngayon ay nagtatago. Digin mo lagi ang kanilang mga panawagan sa iyo. Aliwin mo ang aming mga kapatid kung saan man sila naroon. Ingatan mo lagi. Lalo na ang pamilya ng kapatid na Iranyo Manalo. Mga nasa bilangguan, maawa ka, palayain na sila. Muli nilang makapiling ang kani-kanyang pamilya. Ang kapatid na Tenny, kung nagkakasakit, magagalingin mo po. Bigyan mo pa ng buhay at lakas. Nananalig kaming lubos, Ama. Narinig mo ang aming mga panalangin. Muli mong binasbasan ang iyong mga anak. Sa araw ng aming pagpapasalamat, lulubusin mo ang aming kagalang. Kalap po namin hinihiling lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tatapos sa tayo mga kapatid. Gandang araw